Nahimay at naipaliwanag na ng siyensya ang halos bawat bahagi ng ating katawan. Kung ano ang mekanismo ng bawat isa at ang mga ugnayan nila. Naipaliwanag na rin ang mga sanhi ng mga karamdaman. Pati na rin ang mga kaukulang lunas. At dahil sa mga patuloy na pagsulong ng modernong medisina, ay isa-isa nang nawawala ang mga misteryo. Ang mga bagay gaya ng bakuna, MRI, stem cell treatment, organ transplant, antibiotics at iba pa ang masasabing tunay na himala. Hindi ba't sapat ng kamanghaan ng mga bunga ng sigasig at talino ng sangkatauhan? Ito mga gamot, ito mga makina at mga operasyon na nagliligtas at nagpapahaba ng ating mga buhay. Kaya mga kapatid, napakalaking misteryo pa rin kung bakit hanggang ngayon ay may mga tao pa rin na naniniwala sa mga nanggagamot sa pamamagitan ng orasyon, ritual, anting-anting, mga kristal, mga espesyal na bato at iba pa mga supernatural na talisman at mga gawain. Pero sakali may mga napapagaling nga ang pananampalataya. At bunsod ito ng mga hindi maipaliwanag na puwersa sa mundo. Meron bang mga batas na gumagabay sa daloy nito? Kanino ba pinagkakaloob? At sino ang pinagkakaitan ng kapangyarihan? Mayroon ba mga kondisyon para mapanatili ang kakayahang ito? Mga kapatid, sa kwento natin ngayon may isang matututuhan ng 7 taong gulang na si Angelo at mga magulang na si Maribel at Dante. Ang batang si Angelo ay magkakaroon ng pambihirang kakayahan. Pero mga kapatid, sa ating kwento ngayon, ano man ang mangyari, ang dapat pagmulan ng kung anumang kakayahan ay kabutihan. Pero paminsan-minsan, meron tayong makaliligtaan. Simulan na natin ang dula ngayong Lunes ng Kababalaghan na siya ring pambansang araw ng mga nauna sa atin na nagpakita ng kabayanihan. Huwag sana natin silang kalimutan. Simulan na natin ang dulang pinamagatang Manggagamot. Magkano pa ba ang perang hawak mo? Mahigit 200 pesos. May bigas pa ba tayo? Meron pa pero hanggang 3 araw na lang siguro at paubos na rin ang stock nating grocery. 3 latang sardinas at 4 na pirasong noodles ang natitira. Isama mo na kung anong mabibili ng hawak mong pera at sikapin mo magkasya sa loob ng 1 linggo. Hindi ka kasya yun. Mangutang ka na lang uli sa tindahan ni Aling Iska. Hindi na siya nagpapautang dahil meron na tayong credit limit. Hanggang 500 piso na lang ang pwede nating utangin. Bakit ganun si Aling Iska? Regular naman tayo nagbabayad sa inuutang natin. Noong nakaraan, mga mahigit na 1,000 piso ang binayaran natin ha. Pero nagbigay na nga siya ng limit kaya wala na tayong magagawa. Kung ganun, edi pilitin mo na lang pagkasyahin ko ano meron tayo. 1 linggo lang naman tayo magsasakripisyo. Pero ano nga ang gagawin ko? Yung natitira nating pera, kulang pa para sa pamasahe mo. Di bale. Maglalakad na lang ako papuntang pabrika. Malayo yun, Dante. Halos 1 oras mo rin yung lalakarin. Gigising na lang ako ng maaga. 30 pesos din kasi ang ibinabayad ko sa tricycle tapos 30 pesos uli pabalik. Kaya 60 pesos ang matitipid ko. 1 kilong bigas din yun. Paano si Angelo? Hindi ko rin ba siya bibigyan ng baon? Wala tayong magagawa. Kailangan nating makatipid. Kausapin mo na lang ang anak natin. Pasensya ka na, Dante, kung wala akong maitulong. Hindi ko na kayang tumanggap ng labada dahil napapadalas na ang sumpong ng hika ko. Hindi mo yun kailangan gawin dahil obligasyon kong buhayin kayo mag-ina. Asawa kita, Dante, kaya dapat lang natulungan kita. Nakakatulong ka naman sa akin sa ibang paraan. Ikaw ang gumagawa sa mga gawaing bahay at ikaw rin ang nag-aalaga sa anak natin. Huwag kang mag-alala. Makakaraos din tayo. Bagong kasal pa lang tayo, yan ang sinasabi mo.
7 taon na ang anak natin pero naghihirap pa rin tayo. Mukhang hindi na tayo makakaahon sa kahirapan. Huwag ka mawalan ng pag-asa, Maribel. Balang araw magbabago rin ang takbo ng buhay natin. Angelo anak, pasensya ka na ha. Hindi kita mabibigyan ng baon sa loob ng 1 linggo. Kapos kasi ang budget natin. Okay lang po, inay. Sanay na po akong hindi kumain kapag recess namin. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ka kumakain? Hindi ko kasi ginagastos ang baon ko. Hindi naman po ako nagugutom at kumakain naman po ako pagkarating ko rito. Ano? 20 pesos na nga lang ang baon mo sa isang araw. Hindi mo pa ipinambibili ng pagkain? Kung ganun, saan mo yun ginagastos? Hindi ko po yung ginagastos. Iniipon ko po. At ano namang pinag-iipunan mo? Meron ka bang gustong bilhin? Wala naman po. Gusto ko lang po talaga mag-ipon para hindi na po ako hingi sa inyo ni Itay kapag meron akong gustong bilhin. Ganun ba? Pasensya na talaga anak. Masipag naman ang tatay mo at ginagawa niyang lahat pero hindi kasi malaki ang sweldo niya kaya hirap na akong pagkasyahin yun sa atin pang araw-araw na gastos. Sandali lang po. May kukunin po ako. Kawawa naman ang anak ko. Mukhang matutulad siya sa amin. Mahirap na nga ang buhay namin ng tatay niya tapos kahirapan pa rin ang aming ipinamana. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Hindi na po kami naghahangad ng marangyang buhay pero sana naman ay umangat ng kahit konti ang aming estado sa buhay. Anong laman ng sobrang yan? Kunin niyo na po to para makita niyo ang laman. Anak, perang laman ito. Opo, inay. Yan na po lahat ng naipon ko umpisa nang pumasok ako ng eskwelahan. 2,640 po. Ang galing mo naman anak. Sige, itago mo ito para meron kang pambili ng gusto mong bilhin. Naku, wag na po. Sa inyo na po lahat ng yan. Pinaghirapan mo tong ipunin kaya itago mo. Pero kayo na po nagsabi, paubos na po yung bigas natin. Pati na rin po ang ilan nating pangangailangan. Kaya gamitin niyo na po yung perang yan. Bakit po kayo umiiyak? Naaawa kasi ako sa iyo anak. At patawarin mo kami ng tatay mo kung hindi ka namin mabigyan ng magandang buhay. Okay lang po ako. Huwag niyo po akong alalahanin. Sige po, gastusin niyo na po yan. Kung gusto niyo po, sasamahan ko po kayo sa palengke. Pero anak, pinaghirapan mo tong ipunin kaya pera mo to. Pera po natin yan, inay. Dahil sa inyo po ni Itay yan ang galing. At kayo na rin po ang nagsabing hindi natatagal ng 1 linggong pagkain natin. Problema namin ito ng tatay mo kaya kailangan kami ang humanap ng solusyon. Hindi po, inay. Dahil ang problema niyo ay problema ko na rin. Kaya nais ko pong tumulong. At gaya po ng nasabi ko, huwag niyo na po akong alalahanin. Sa katunayan po, natutuwa po ako dahil kahit papano po, natutulungan ko po kayo. Bakit maaga kang umuwi? Sumakit kasi ang aking tiyan. Matagal mo na yung nararamdaman, di ba? Noon ko pa sinasabing magpa-check up ka na. Bakit ayaw mong makinig sa akin? Walang anuman to. Sanay na ako. Huwag mong sabihin yan dahil nag-aalala na ako. Dahil nung 1 taon mo pa yung nararamdaman. At tignan mo sarili mo, bumagsak na yung katawan mo, laki na ng ipinayat mo. Sabi ko naman sa'yo, walang anuman to. Pero iba na talaga to, Dante. Napapadalas na rin ang diarrhea at constipation mo. At nabanggit mo rin sa akin may dugo yung dumi mo. Hindi na maganda yan. Dahil lang yun sa aking almoranas. Paano kung may iba ka na palang sakit? Kaya kailangan na talaga nating magpatingin sa doktor. Gastos lang yun, Maribel. At uunahin ko pa ba yun? Wala na nga tayong pambili ng bigas, oh. Pero Dante... Sabi ko naman sa'yo, walang anuman to. Hindi pa ako mamamatay. Tulungan mo ako. Ako rin. Tulungan mo ako. Oh, Angelo, ikaw ang pag-asa namin. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Angelo. Tulungan mo kami. Tulungan mo
Tulungan mo kami, Angelo. Panaginip lang pala. Akala ko totoo na. Angelo? Bigla ako nagising at kinabahan kaya pinuntahan kita rito sa silid mo. Bigla rin po akong nagising, Inay. Para po kasing totoo yung panaginip ko. Anong napanaginipan mo? Nakita ko po kasi na maraming taong nakapila at humingi ng tulong sa akin. Ganun ba? Kalimutan mo na lang yun, anak. Dahil isa lang yung panaginip. Pero Inay, para po talagang totoo yung panaginip ko. Siyempre para talaga yung totoo habang nananaginip ka. Pero baliwala na yun kapag nagising ka na. Ilang beses na nga po akong nananaginip, Inay. Pero kakaiba po yung panaginip kong ito. Kumpara sa iba ko pang panaginip. Ganun ba? Baka may mensahe sa yung panaginip na yon. Ano pong mensahe? Base sa sinabi mo, baka nga dumating ang panahong maraming hihingi sa'yo ng tulong. Kung anong klaseng tulong man yun ay yun ang hindi ko na alam. Maaga ka na namang umuwi. Huwag mo sabihing sumakit na naman ang tiyan mo. Ganun na nga. At habang tumatagal ay patindi ng patindi ang sakit. Sabi ko naman kasi sa'yo magpatingin ka na sa doktor. May pera pa naman ako rito. Pera yun ni Angelo kaya ilaan mo na lang sa pangangailangan niya. Pero hindi nga natin pwedeng baliwalain yung nararamdaman mo. Nag-aalala na ako sa'yo. Malakas pa ako kaya wala ang masamang mangyayari sa akin. At paano mo nasabi yan? Doktor ka ba? Hanggat kaya kong titiisin ko. Titiisin mo hanggang sa mamatay ka? Ganun ba ang gusto mong mangyari? Positibo ang dapat na maging pananaw natin. Huwag kang nega. Hindi ako nega. Nagpapakatotoo lang ako. Kailangan nating maging maingat. Kaya sasamahan na kitang magpa-check up. Ano? Sigurado po ba kayo, Dok? Oo nga naman po, Dok. Baka nagkakamali lang po kayo. Hindi ako maaari magkamali. Malinaw ang resulta ng iyong laboratory test. Meron kang colon cancer at nasa terminal stage ka na. Kung ganun, Dok, anong dapat kong gawin? May pag-asa pa ba akong gumaling? Ikinalulungkot ko pero huli na ang lahat. Sana nagpa-check up ka kaagad para naagapan natin. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Noon pa kita sinasabihan pero ang tigas ng ulo mo, ayaw mong makinig sa akin. Ay, wag mo na akong sisihin. Narito na eh. Tulungan po ninyo ako, Dok. Ayoko pang mamatay. Ligtas ninyo ako. Doktor lang ako, hindi ako Diyos. Sa kalagayan mo ngayon ay isang himala ang iyong kailangan. Ayoko na, Papa. Suko na po ako. Shirley, anak, huwag kang susuko. Hanggang nabubuhay ako't hanggat meron tayong pera, hindi ako titigil sa paghahanap ng solusyon sa problema natin. Nagawa na po natin ang lahat. Halos nalibot na natin ang buong Europe at iba't ibang tanyag na espesyalistang doktor ang tumingin sa akin. Pero nabigo silang lahat na ako'y pagalingin. May isa akong kaibigang nag-refer sa akin. Meron daw magaling na doktor sa Singapore. Ayoko na nga po, Papa. Mas gusto ko pong umuwi na lang tayo ng Pilipinas. Narito na sa Italy ang buo nating pamilya. Wala na tayong uuwian doon. Naroon pa rin po ang aking mga tito at tita. Pati na rin po yung mga pinsan ko, namimiss ko na po sila. Okay, sige. Magbakasyon tayo sa Pilipinas. Pero dumaan muna tayo sa Singapore. Sige po, Papa. Kayong bahala. Pero gusto ko pong malaman yung nakahanda na ako anumang oras mula ngayon. Kung kukunin na ako ng Panginoon. Huwag mong sabihin yan, anak. Dahil marami pa akong pangarap para sa'yo. Nasa mabuti ng kalagayan ng tatlong mong kapatid. May kanya-kanya na silang pamilya. Ikaw ang bunso at paborito kong anak kaya hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakikitang maayos na rin ang iyong buhay. Okay na po ako, Papa. At kontento na ako sa kalagayan ko ngayon. Marami na po kayong nagawa para sa akin. Matanda na po kayo kaya dapat lang na wala kayong ibang iniintindi kundi ang sarili nyo. Sabi ko naman sa iyo, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakikitang nasa mabuti at ligtas kang kalagayan. Kaya gagawin kong lahat upang malunasan ang iyong karamdaman. Paano yan? Ano ngayong gagawin natin? May magagawa pa ba tayo?
Kung ito ang aking kapalaran, di tatanggapin ko na lang. Lahat naman tayo ay doon pupunta. Pero paano na kami ng anak mo? Pakiusap, Dante, wag mo kaming iiwan. Ayokong iwan kayo. Siyempre gusto ko pa kayo makasama sa mahabang panahon. Masakit to para sa akin at halos madurog ang puso ko dahil wala akong magawa. Hindi, Dante, hindi ka pa mamamatay. Hindi ko yun matatanggap. Maliwanag ang sinabi sa atin ng doktor. Maswerte na raw ako kapag umabot pa ako ng 3 buwan. Ayoko pang mamatay pero ano magagawa ko kung tumating na ang takdang araw na aking paglisan? May awa ang Diyos at naniniwala ako sa himala. Kaya hindi ako mawawala ng pag-asa at patuloy pa rin akong mananalangin. Sana nga, Maribel. Sana nga'y maghimala ang Diyos. Tulungan mo kami. Oo, Angelo, tulungan mo kami. Anong tulong ang sinasabi niyo? Paano ko kayo matutulungan? Ikaw ang anghel na hulog ng langit. Ikaw ang aming pag-asa kaya tulungan mo kami. Pero ano ang tulong ang kailangan niyo? Hindi ko kayo matutulungan kung hindi niyo sasabihin. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Naulit na naman ang panaginip ko. Ano ba talaga ang ibig sabihin nun? Pasado 2:00 na ng madaling araw. Bakit gising ka pa? Kagigising ko lang po, inay. Nagising po ako dahil sa panaginip ko. Nanaginip ka ulit? Katulad pa rin ba ng dati? Opo, inay. Parang naulit lang po yung panaginip ko. May mga humihingi ng tulong sa akin pero hindi naman nila sinabi kung anong tulong ang kailangan nila. Ihanda mo ang sarili mo, anak. Baka meron kang mahalagang misyong dapat mong tuparin. Ano po yan, inay? Ano pong misyon ang tinutukoy niyo? Papasok ka pa rin ba? At anong gusto mong gawin ko? Ang tumunga nga, tumambay buong maghapon. Pero kailangan mong magpahinga. Hindi makabubuti sa'yo ang mapagod. Wala namang ibang mangyayari ah. Hindi na magbabago ang aking kapalaran. Magtrabaho man ako magpahinga. Sumusuko ka na ba? Ayoko sumuko, alam mo yon. Pero ano pang saysay ng aking pakikipaglaban kung ako pa rin ang matatalo sa bandang huli? Sumasakit na naman ang aking tiyan. Ininom mo na ba yung pain reliever na nireseta ng doktor? Wala na epekto sa akin ang gamot. Aray, sakit. Hindi ko na matiis. Dadalhin kita sa ospital. Hindi ko na kaya dahil ang pakiramdam ko ay mamamatay na ako. Sobrang sakit na talaga. Huwag muna ngayon. Nagmamakaawa ko sa'yo. Lumaban ka dati. Lumaban ka. Pakiusap. Diyos ko! Tulungan niyo ako! Ano pong nangyayari kay Itay? Sumasakit ang kanyang tiyan, anak. May langis po ba kayo? Anong gagawin mo sa langis? Basta bigyan niyo po ako ng langis kahit po ano. Oo, meron ako. Sandali at kukunin ko lang. Konting tiis pa po, Itay. Malalagpasan po niyo to. Hindi ko na kaya, anak. Patawarin mo ko, anak. Mahal na mahal kita. Yan na lagi mong tatandaan. Mahal na mahal ko rin po kayo, Itay. At hindi ko po hayaang mawala kayo sa amin ni Inay. Ito na ang langis. Sige po, lagyan niyo na po ng langis itong mga kamay ko. Oo, ayan. Marami na ako na ilagay sa mga palad mo. Ililis niyo po ang damit niyo, Itay. Haplasin ko po ang tiyan niyo. Relax lang po kayo, Itay. Dahil dumating na po ang himalang inyong hinihintay. Haplasin ko na po ang iyong tiyan. Bakit gano'n? Parang may kuryenteng dumaloy sa aking buong katawan habang hinahaplos mo ang aking tiyan. Ano na po ngayon ang nararamdaman niyo? Wala na, Angelo. Biglang nawala ang sakit na aking nararamdaman. Tama ka, anak. Isa nga itong himala. Paano mo yun nagawa, anak? Hindi ko po alam. Basta bigla na lang po yun pumasok sa isip ko. Naisip mong haplusan ng langis ang tiyan ng tatay mo?
Ganun na nga po. Basta naisip ko na lang. Wala ba nag-utos sa'yo? Ang ibig kong sabihin ay kung may narinig kang boses na nagsabi sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. Oh, wala po. Kung ganun, isa nga ba itong himala? Oo, Dante. Ito ang kasagutan sa aking panalangin. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka dapat sumuko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ikaw mismo ang nakaramdam at nakasaksi. Tapos ayaw mong maniwala. Wala ka bang pananampalataya? Hindi naman sa ganun. Siguro, hindi lang ako kumbinsido. At isa pa, wala naman tayong katiyakan. Hindi naman porket wala na akong nararamdaman ay magaling na ako. Dati naman nawawala rin ang nararamdaman kong sakit ng tiyan. Hindi nga lang kasing bilis nang nangyari ngayon. Kung gusto nating makatiyak na magaling ka na nga, di bumalik tayo sa doktor dahil siya lang naman ang magpapatunay kung tuluyan ka nang gumaling. Kumusta na, Dok? Ano pong resulta ng iyong pagsusuri? Ewan ko, nalilito na ako. Imposible kasi mangyari. Ano pong imposible? Hindi ako kumbinsido, baka nagkamali lang ako pero malinaw ang resulta ng aking diagnosis. Ano nga po ang resulta? Magaling na po ako? Oo, magaling ka na nga at hindi ako makapaniwala. Sabihin mo sa akin, ano bang klaseng medikasyon ang iyong ginawa? Pinakinggan lang po namin ang sinabi ninyo. Sinabing ano? Wala akong matandaan. Kayo na po mismo ang nagsabi sa amin na tanging isang himala ang makapagpapagaling sa asawa ko. Kaya umasa po kami sa himala at hindi po kami nabigo, Dok. Oo, Dok. Isa pong himala ang nagpagaling sa akin. Anong himala? At paano nangyari yun? Ayoko na po rito, Papa. Naiinip na ako. Mag-iisang linggo pa lang tayo dito sa Singapore. Naiinip ka na? Tapos na pong misyon natin dito. Nakapagpakonsulta na tayo sa sinasabi niyong doktor. Pero wala pa rin nangyari. May isa pa akong kausap. Hinihintay ko lang yung confirmation ng kakilala ko. Ibang klase talaga kayo, Papa. Mukhang mas desperado pa kayo kaysa sa akin. Hindi ako desperado. Determinado lang ako dahil naniniwala akong hindi pa hopeless ang iyong kalagayan. Mahirap po talaga ang sitwasyon ko, Papa. Paano natin malalaman ang solusyon kung hindi rin natin alam kung ano ba talaga ang problema? Ano bang nararamdaman mo ngayon? Katulad pa rin po ng dati. Unti-unti na pong nauubos yung lakas ko. Nangihina na po ako. Ang pakiramdam ko po para akong kandilang unti-unting nauupos. Pero nung sinuri ka ng mga tumingin sa iyong doktor, normal ang lahat ng kanilang findings. Isa lang ang sinabi nila, wala ka raw naman talagang sakit. Kaya nga yun na rin po ang isipin nyo na wala nga akong sakit para hindi na kayo mag-alala sa akin. Pero hindi yun ang nakikita ko sa iyo, anak. Dahil nararamdaman ko rin ng iyong pinagdaraan ng hirap. Kung pupwede nga lang sanang magpalit tayo ng sitwasyon, yun ang gagawin ko. At kung sakaling po pwede nga po yun, hindi ako papayag. Matanda na kayo, Papa. Ang laki na ng naging sakripisyo niyo sa pagtataguyod sa aming magkakapatid. Masyado kayong naging abala sa negosyo natin kaya dapat lang na nagpapahinga na kayo ngayon at sarili naman yung inyong iniintindi. Yun nga, anak. Matanda na ako. Kahit naman papano ay naranasan ko ng marangyang buhay. Pero ikaw, bata ka pa. Marami pa magandang pagkakataon na naghihintay sa'yo. Sayang naman kung hindi mo yun mararanasan. Pero hindi ko na nga po yan magagawa. Dahil po sa mahiwagang karamdaman ko. Mahiwaga talagang sakit mo. Kahit sinong doktor, walang malinaw na paliwanag. Kaya parang gusto ko nang maniwala sa sinabi ng ate mo eh. Na merong kumulam sa akin? Naniniwala po ba kayo ron? Siyempre hindi. Pero wala na akong maisip na dahilan. Hindi normal ang nangyayari sa'yo at hindi ko yun maunawaan. Kaya nga po tanggapin na lang natin ang maluwag sa dibdib kung ano man tong nangyayari sa akin. Baka po mabaliw lang tayo kung pilit natin yung uunawain. Magagawa mo bang ulitin sa ibang may sakit ang ginawa mo sa akin? Hindi ko po alam, Itay. Di subukan natin. Paghahanap ako ng merong malubhang karamdaman. Isasama ko siya rito. At sino naman ang hahagilapin mo? Bahala na.
Marami riyan sa paligid natin. Kahit nga yung bulag na namamali mo sa kalsada, pwede kong dalhin dito. Ano ka mo, bulag? Naku, ibang klase naman na yata yan, Dante. Wala naman sigurong pinipiling sakit ang isang himala. Kahit nga ang ating Panginoong Hesus ang daming pinagaling na karamdaman. Nakakita ang mga bulag, nakalakad ang mga pilay, nakapagsalita at nakarinig ang mga pipi at bingi at kung ano pa. Huwag mong sabihin yan dahil hindi naman Diyos ang anak natin. Wala namang mawawala kung susubukan natin. O ano anak, okay lang ba sa'yo na magdala ako rito ng isang taong may malubhang karamdaman? Tapos, subukan mo ring pagalingin katulad ng ginawa mo sa akin? Sige po, Itay. Kayo po ang bahala. Kanina pa ako naglalakad dito sa kalsada pero wala akong makita. Ayun, may taong grasa. Pwede siguro yun. Sigurado may diferensya yun sa utak na pwedeng pagalingin ni Angelo. Pero masyado siyang madungis. Tapos mabaho rin siguro. Ay, iba na lang. Palimos po. Maawa na po kayo sa pobreng bulag. Ayun, may batang pulubing bulag na nakaupo sa bangketa. Lalapitan ko siya. Palimos po. Maawa na po kayo. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Gutom na nga po ako. Bibigyan niyo po ba ako ng pagkain? Eh, wala akong dalang pagkain pero maraming pagkain sa bahay. Gusto mo bang sumama sa akin? O ano? Nabusog ka ba? Opo, ang dami ko pong nakain. Marami pong salamat. Babalik na po ako sa pwesto ko. Mamaya na, Ining. Dahil may sorpresa ako sa'yo. Ano pong sorpresa? Basta, maupo ka lang dyan. At tatawagin ko ang aking anak. O ano? Anak, handa ka na ba? Opo, Itay. Sandali lang. Oh, bakit? Anong problema? Kinakabahan kasi ako. Paano kung hindi siya mapagaling ni Angelo? Okay lang. Wala namang mawawala sa atin. Kapag hindi siya gumaling, edi babalik ko na lang siya sa bangketa. Pero kung gumaling nga siya, anong gagawin natin? Siguradong kakalat yan sa buong barangay. Paano kung dumugin tayo rito ng mga may sakit na gustong gumaling? Huwag kang mag-alala. Dahil may pinaplano ako. Nung isang araw ko pa tong pinag-isipan. Oh, ipikit mo ang iyong mga mata. Ayun po, nakapikit na ako. Sige, Angelo. Meron ng langis ang iyong mga kamay kaya haplusin mo na ang kanyang mga mata. Opo, Itay. Haplusin ko na po ang kanyang mga mata. Sige, pwede mo nang idilot ang iyong mga mata. Nakikita ko na kayo. Nakakakita na ako. Sigurado ako. Hindi na siya babalik sa bangketa para magpalimos. Opo, Itay. At natutuwa po ako dahil isang batang pulubi po ang natulungan ko. Pero sa mga sandaling ito ay marami nang may alam ng himalang yon. At gaya ng nasabi ko, dudumugin tayo rito. At isa pa, tinanong mo na ba tong anak natin kung papayag siya? Opo, Inay. Gaya po ng sinabi ko, may nararamdaman po akong kasiyahan kapag nakakatulong po ako. Katulad po ng nangyari ngayon. Kaya nakahanda po akong tumulong kahit kanino. Pero paano nga kung dumagsa sa atin ng isang katerbang pasyente? Nakikita mo ba ang posibleng gulo? Hindi natin sila makokontrol kapag sobrang dami na nila. Pinaghandaan ko na to. Ayan o, tingnan mo. Bumili na ako ng isang galong langis. Langis ba ang kakailanganin natin? Alam ko meron pa tayong ibang kailangan. Katulad nito. Para sa naman yung mga bilog na plastic chips? Ito yung sample. Ayan o. Sinulatan ko ng number. 100 piraso lahat yan. Mula number 1
hanggang 100. Pero para saan nga ang mga yan? Para hindi na pipila ang mga pasyente ni Angelo kapag dinumog tayo. Bibigyan ko na lang sila ng numero at tatawagin ko na lang sila isa-isa. Ayos ibang klase ka talaga. Sabi ko naman sa'yo, pinaghandaan ko to at pinagplanuhan ko mabuti. Pero, meron pang kulang eh. Nakausap ko na si paring Egay. Hihiramin ko yung kanyang toldang trapal. Malaki yon. Pwedeng sumilong ang 50 tao kaya magre-rent din ako ng 50 upuan. Kung magre-rent ka ng mga upuan, edi gastos lang yun. Meron din akong solusyon dyan. Oh, eto, Anong gagawin mo sa kahong yan? donation box. Para naman kahit papaano merong papasok na pera sa atin. Hindi na maganda yan dahil parang nagpapabayad na tayo. Opo, Itay. Dahil hindi na po tulong ang gagawin ko kapag humingi tayo ng bayad. Oo nga, hindi naman to sapilitan. At hindi rin yun bayad. Kaya nga donasyon ng tawag doon. Mang Dante, Aling Maribel, nariyan ba si Angelo? Magpapagamot ako sa kanya. Ako rin, Mang Dante. Meron ho akong sakit. Ako rin, magpapagamot din ako kay Angelo. Oo, May mga sakit ho kami. Tulungan niyo Kailangan kami. ho namin ako. Kailangan mo kami tulungan. Sige na. Sige na ho. Maawa na ho kayo. Yan na nga bang sinasabi ko, ang dami ng tao sa tapat ng bahay natin. Ano na ngayong gagawin natin? Nariyan na yan. At hindi natin sila dapat ipagtabuyan. O no, Angelo? Handa ka na ba? Sige po, Itay. Gagamutin ko na po silang lahat. Sandali, wag mo silang papasukin ng sabay-sabay. At baka magkagulo pa sila rito. Huwag mo na yung alalahanin. Ako na ang bahala sa kanila. Grabe. Pagod na ako. Ang sakit ng buong katawan ko. Ako rin sobrang pagod din ang nararamdaman ko. Ikaw anak, napagod ka ba? Hindi ko na po nararamdaman ng pagod. Dahil tuwang-tuwa po ako dahil marami po akong natulungan. At sulit naman dahil kahit paano meron nagbigay ng pera sa atin. Kahit maliit lang pero ang dami naman nila. E di lalo na siguro kung inalabas ko yung donation box. Pero tama ba ang ginawa natin? Tumanggap tayo ng bayad? Opo, Itay. Para po kasing may mali Hindi naman tayo naningil, di ba? Kusa silang nagbigay at sa abot lang ng kanilang makakaya. Kahit na parang bayad pa rin yun. Pero anong mangyayari sa atin kung walang magbibigay sa atin ng tulong na pinansyal? Anong kakainin natin? Hindi na ako pwedeng pumasok sa trabaho dahil walang alalay ang anak natin sa kanyang paggagamot. Kung sa bagay, kailangan natin kumain at mabusog para may sapat tayong lakas sa ginagawa nating pagtulong. Pero sana, meron tayong limitasyon. Hindi tayo dapat nagpapaabot ng ganitong oras. Kailangan din natin ng sapat na pahinga at tulog. At malamang na mas marami ang pupunta bukas kumpara sa ngayon. Ganun na nga, dahil naibigay ko na yung mga numero sa huling dumating. Kaya sila ang uunahin natin bukas. This oras na ng gabi, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi po ako mapalagay, Inay. Para po kasing may naririnig akong boses. Sigurado ka ba? Baka naman guni-guni mo lang yun dahil sa sobrang pagod. Hindi po. Dahil yung mga naririnig kong boses, halos katulad din ng mga narinig ko sa panaginip ko. Alam mo anak, alam ko nang ibig sabihin ng iyong panaginip. Ano po yan, Inay? Yun marahil ang tinatawag nila na divine calling. Divine calling? Ano po yun? Tinawag ka ng Diyos upang tuparin ang isang dakilang layunin. Maging ang propetang si Samuel ay tinawag din ng Diyos noong bata pa lamang siya. Ganun po ba? Pero ano naman po ang sinasabi ninyong dakilang layunin? Yun po ba yung ginagawa kong panggagamot? Ganun na nga anak, kaya dapat hindi ka panghinaan ng loob at buong tapang at buong puso mong tuparin ang gustong ipagawa sa iyo ng ating Panginoon.
Dante, tingnan mo. Ang daming nag-video ng ginawang panggagamot ni Angelo. At nag-viral na lahat ng mga videong yon. Tingnan mo ang isang to. Mahigit 30 million views na. Oo nga, sikat na sikat ang ating anak. At pinansagan pa siyang batang Kristo dahil may kakayahan din daw siyang manggamot katulad ni Jesus. Dante, hindi na maganda to. Malamang na dumugi na rin tayo ng mga media. Sa totoo lang, may ilan na ring reporter ang nagpunta rito kahapon at gustong interviewin si Angelo pero hindi ko sila pinayagan. Sinabi ko sa kanilang sa ibang araw na sila bumalik. Talagang babalik at babalik sila. Hindi nila tayo tatantanan. Kaya nga mawawalan na tayo ng pribasiya at baka maapektuhan ang anak natin. Kaya nga dapat pala ginawa na lang nating palihim ang panggagamot ni Angelo. Tao po! Tao po! Nariyan po ba si Angelo? Ano ba yan? Alas 5 pa lang ng umaga, meron nang naghahanap kay Angelo. Ang agang mambulahaw. Hindi na talaga maganda to. Parang nakikita ko na malaking problema ang ating haharapin balang araw. Hindi na maganda to dahil parang nakikita ko ng malaking problemang parating. Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Dalawa na sila. Siguradong may mga madadagdag pa. Kaya nga hindi po pwede yung ganito. Lalabas ako at pagsasabihan ko sila. Huwag na. Ako na lang. May isa pang dumating. 3 na sila. Anong ginagawa ninyo rito? Magpapagamot po ko kay Angelo. Ako rin po. Pati po ako. Ako rin po. Natutulog pa si Angelo. Ang aga ninyong mambulahaw kaya pwede ba huwag ninyong istorboy ng kanyang pagpapahinga? Papasukin na lang po ninyo kami at hihintayin namin siya magising. Opo, parang awa niyo na po. Papasukin niyo kami. Hindi nga po pwede. May 100 nang nauna sa inyo kaya bukas na kayo bumalik. Alas 6 pasado pa lang pero ang dami ng tao sa labas. Oo nga Yung naunang 3 kanina ay sobrang kulit. Ang tagal na pakiusapan bago ko sila napalis. Pero marami namang tao sa labas. Kinakabahan ako. Baka biglang bumagsak ang gate natin at magkaroon ng stampede. Nako, totoo yun. Habang dumadami sila mas mahirap na silang kontrolin. Pero priority natin na yung binigyan natin ng numero kahapon. Masusunod pa ba yun? Malamang na mas marami pang dumating na walang hawak na numero. Wala tayong magagawa. Dahil kailangan merong kaayusan ng sistema natin. Hindi ko na nga nagawang manghiram ng tolda at mag-rent ng upuan dahil wala na akong panahon. Kaya nga paano natin kokontrolin ng mga taong darating? Ngayon pa lang ang dami ng tao sa labas. Mabuti na lang at tapos na tayong kumain. Ayun, may tumigil na mobile van ng barangay. May mga sakay na barangay tanod. Mabuti naman kung ganun, meron ka ng katulong sa pagkontrol ng mga tao. Sasakyan naman ng isang TV network ang dumating. Sigurado mangungulit na naman ang mga yan. Baka magre-video lang sila. At sana naman wag na nilang tangkaing interviewin si Angelo. Wala na tayong magagawa dahil siguradong pipilitin nila ma-interview ang anak natin. Hindi pa ba tayo lalabas? Sisilipin na lang ba natin sila mula rito? Ayun, may nakita na akong mga nakataas ang kamay at hawak ang numerong ibinigay natin sa kanila kahapon. Papasukin na natin sila. Pero paano natin sila papapasukin nang sila lamang? Siguradong mag-uunahan silang pumasok kapag binuksan natin ang gate. Wala naman tayong ibang magagawa. Pero nasa kontrol natin yung mga may hawak ng numero. Ganun na nga. Isa-isa ko silang tatawagin. O ano anak, nakanda ka na ba? Sige po, Itay. Papasukin na po natin sila. Napanood mo na yung video tungkol sa isang batang may kakayahang gumamot ng kahit anong sakit? Opo, Papa. Angelo po ang kanyang pangalan. Marahil siyang pag-asa natin kaya pumunta tayo sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Sa palagay niyo po ba, mapapagaling niya ako? Bakit naman hindi? Nagawa nga niyang gamutin ng bulag, pipi, bingi, pilay at iba pang uri ng cancer. Kaya sigurado mapapagaling ka rin niya. Sana nga po, Papa. Sana nga siya nang sagot sa aking panalangin. Oo naman. At para akong nabunutan ng isang katerbang tinik sa aking dibdib dahil nakakita ako ng pag-asa. Kaya tatawag ako sa ating travel agency.
Kailangan natin makakuha ng plane ticket papuntang Pilipinas. Grabe pa, ang daming tao. Paano po tayo makakapasok sa loob? Oo nga. Hindi na tayo makakapasok pero gagawa ako ng paraan. Ano pong gagawin niyo? Pera lang ang katapat niyan. Kaya maghahanap ako ng taong tutulong sa atin. Hindi naman po tayo taga rito kaya wala tayong kilala rito. Madali lang yan. Pupuntahan natin yung barangay chairman. Hihingi tayo ng tulong sa kanya. Pasensya na po pero wala na akong papapasukin. Bukas na lang po kayo bumalik. Kaninang umaga pa ako nakapila rito. Kaya baka pwedeng ako na lang yung huling pasyente. Ako rin, ang tagal ko rin nagtyaga sa pila. Tiniis ko ang init ng araw, hindi na ako makapaghihintay ng bukas. May hawak na kayo numero kaya priority kayo bukas. Kayo ang aming uunahin. Sabi ko naman sa inyo, hindi na ako makapaghihintay pa ng hanggang bukas. O nga naman, kanina pa kami Ako rin kanina pa rito. Paano na yan? na yung pawis ko. Ay nako. Naman kayo. Sandali lang ho. Tumahimik muna kayo. Naiintindihan ko ang inyong kalagayan pero intindihin nyo rin naman kami. Pagod na si Angelo at kailangan na niya magpahinga. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Bukas na lang kayo bumalik. Oh anak, bakit ka umiiyak? Naawa po kasi ako dun sa mga tao sa labas. Nagtyaga silang mabilad sa init ng araw pero hindi natin sila nabigyan ng pagkakataon. Wala na tayong magagawa, anak. Ganun talaga dahil may mga nauna sa kanila. At hindi ka naman si Superman para magamot silang lahat. Meron ding limitasyon ng iyong pisikal na kalakasan. Alam ko naman po yun. Pero naawa po talaga ako sa kanila. Ang bigat pong dalhin dito sa dibdib ko kaya parang gusto ko na pong sumuko. Huwag anak, hindi ka dapat panghinaan ng loob. Nakukonsensya na po kasi ako. Wala kang kasalanan kaya hindi ka rin dapat na makonsensya. Sige, matulog ka na at magpahinga. Kailangan mong mag-ipon ng lakas para bukas. Number 69? Ayun, baliktaran. Numero ko yun. Ako yun. Number 69. Halina po kayo rito. Pumasok na po kayo. Ano po bang sakit ninyo, Lolo? Eto, tingnan mo. Hindi pantay ang aking mga braso. Oo nga, no. Komang na komang po itong kanan ninyong braso. Gusto po ba ninyong maging pantay ang dalawa ninyong braso? Eh, siyempre naman. Huwag po kayong mag-alala ka. Kayang-kaya ni Angelo yan. Anak, kaya mo bang gawing komang din itong kaliwang braso ni Lolo? Ay, teka sandali. Bakit gagawin mong komang din ang isa ko pang braso? Di ba ang sabi ninyo gusto ninyong maging pantay ang dalawa ninyong braso? Komang itong kanan kaya dapat komang din itong kaliwa para pantay na. Si Itay naman oh, pati si Lolo gusto pang pagtripan. Yan, ganyan nga anak. Tumawa ka. Huwag mo masyadong dibdibin ang bagay na to. Kagabi lang, napaiyak ka pa tapos ngayon, masyado kang seryoso. Dapat ay matuto ka rin mag-relax para hindi ka gaanong ma-stress. Sige na, gamutin mo na si Lolo. May tumatawag po sa inyo, Itay. Yung kumpare kong barangay tanod. Hello pare, napatawag ka. Ganun ba? Sige, pupunta ako riyan. Maribel, halika rito. Bakit? Ikaw muna magtawag ng numero. Pupunta ako sa barangay hall. Pinatawag ako ni Kapitan. Ganun ba? Baka tungkol sa panggagamot ni Angelo, baka meron nang nagrereklamo sa atin. Hindi naman siguro. O siya, sige, alis na ako ha.
ikaw pala yung tatay ni Angelo. Ako nga po, bakit po ba? Gusto kong ipagamot ang anak ko. Ang kaso, ang daming tao sa inyo eh. Ang haba ng pila, baka pwede mo siyang isingit sa bandang unahan. Ay, baka po marami magreklamo. May pinapatupad po kasi akong sistema eh. Hindi mo ba kayang baguhin ang iyong sistema? Ako, pasensya na po. Hindi po talaga pwede. Kahit bigyan kita ng 2 milyong piso? 2 milyon? Bakit nanlaki ang mata mo? Kulang pa ba yun? Sige, gagawin ko ng 5 milyon. Ha? 5 milyon? Oo, 5 milyon. Ngayon mismo mag-i-issue ako ng cheque. Ano? Deal or no deal? Oh, bakit nanginginig ang iyong mga kamay? Ngayon lang po kasi ako nakahawak ng ganitong kalaking halaga ng cheque, Don Vicente. 5 milyong piso. Hindi pa rin po ako makapaniwala. Pipikit-pikit ka naman ngayon. Ano ba nangyayari sa'yo? Tinitiyak ko lang po kung totoo nga to. Baka kasi nananaginip lang ako. Hindi ka nananaginip. Totoo talaga yan. Kaya kailangan tumupad ka sa ating kasunduan. Sige po, Don Vicente. Sumama kayo ni Shirley sa akin at dadalhin ko kayo sa aking anak. Anong nangyari? Bakit malaki pa rin ang leeg ko? May goiter pa rin ako. Oo nga anak, bakit hindi mo siya napagaling? Hindi ko po alam, Inay. Bigla ko na lang pong naramdamang nawala na yung kapangyarihan ko. Kung ganon, hindi mo ko kayang pagalingin. Pasensya na po. Hindi ko po alam kung ano po talaga yung nangyari. Ang sabihin mo, manloloko ka. Pinaasa mo lang ako. Hindi kami manluloko. Maniwala ho kayo. Ay kung ganon, bakit hindi ako gumaling? Hindi rin namin kayang ipaliwanag kung bakit bigla na lang naglaho ang kakayahan ni Angelo na pagalingin ang inyong sakit. Sinungaling! Mga scammer kayo! Dahil fake killer ang iyong anak! Hindi totoo ang iyong paratang dahil nakita nyo naman na napagaling ni Angelo ang mga nauna sa inyo. Kaya mabuti pa siguro kung umuwi muna kayo sa ibang araw na lang kayo bumalik. Uuwi na talaga ako! At kahit kailan, hindi na ako babalik dahil siguradong madidismaya lang ako! Ay! Magsiuwi na kayong lahat dahil naloloko lang nila tayo! Walang himala! Walang himala! Wala! 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 Ano daw pong gagawin natin? Nagkakagulo na po sila. Oh. Galit na po sila sa atin. Lalabas po ako, hingi po ako ng tawad. Huwag anak, huwag kang lalabas dahil siguradong sasaktan ka nila. Dito lang tayo sa loob. Kasalanan ko po, Tunay. Kasalanan ko po kung bakit galit na galit sila sa atin. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil hindi natin alam kung bakit nawala ang iyong kakayahang manggamo. Pero ano na nga pong gagawin natin? Baka gibain po nila tong bahay natin. Manalangin na lang tayo. Ang Panginoon na ang bahala sa atin. Diyos ko, hindi ko po alam kung bakit hinayaan yung mangyari to. Pero nananalig pa rin po ako sa inyo na magiging maayos ang lahat. Sana po, protektahan niyo po kami laban sa mga taong nagagalit sa akin. Hindi na po namin alam ang gagawin namin kaya nagmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan po ninyo ako. Salamat at dumating ka na, Dante.
At mabuti naman may mga kasama kang mga tanod para pigilan ang mga nanggugulo. Nakita namin sa CCTV ang mga nangyari. Nagkakagulo sila at pinagbababato ang bahay natin. Kaya napasugod kami rito. Naariyan na nga rin sa labas si Kapitan. Ano ba nangyari at nagagalit sila sa atin? Hindi kasi napagaling ni Angelo ang isang pasyente at sinabi niya sa mga tao sa labas na manluloko tayo kaya ayun, nagkagulo na sila. Nasaan na si Angelo? Okay lang ba siya? Hindi ba siya nasaktan? Hindi nasaktan ang kanyang pisikal na katawan. Pero ang kalooban niya labis na nasaktan. Naroon siya sa kanyang kwarto at kanina pang umiiyak. Ganun ba? Pero, bakit nagkaganon? Ano ba nangyari? Bakit hindi niya napagaling ang isang pasyente? Hindi ko alam. Ano bang nangyari rito? Nasaan si Angelo? Oo nga, Mang Dante, nasa na siya? Pasensya na po, Don Vicente. Nasa kwarto po ang anak ko at nagpapahinga. Palabasin mo siya para maggamot niya na tong anak ko. Oo, palabasin niyo na siya dahil gusto ko lang gumaling. May problema po dahil bigla pong nawala ang kanyang kakayahang manggamot. Ganun na nga po, Don Vicente. Hindi na niya magawang manggamot. Yun po ang dahilan kung bakit nagkagulong mga tao. Hindi pwedeng ganito. Binayaran kita ng 5 milyong piso tapos wala naman pala kami mapapala. Anong sabi niyo nagbayad kayo ng 5 milyong piso? Oo, binigyan ko ng cheque ang asawa mo. Totoo ba, Dante? Kung ganun malamang na yun ang dahilan kung bakit hindi napagaling ni Angelo ang isang pasyente. Patawarin mo ako, Maribel. Patawarin ninyo ako. Ito na ang cheque, Don Vicente. Isinasauli ko na sa inyo. Hindi ko yung matatanggap. Kailangan pagalingin mo ang anak ko. Parang awa mo na. Nagsusumamo ako sa'yo. Sabihin mo, Angelo, na kaya mong pagalingin ang aking anak. Siya nga po, Mang Dante. Maawa po kayo sa akin. Dahil si Angelo na lamang ang aking pag-asa. Oo, si Angelo na lang ang pag-asa namin kaya wag niyo naman kaming biguin. Pero wala na nga po ang kanyang angking kapangyarihan. Kunin niyo na nga lang po ito uling cheque at baka sakaling bumalik ang kakayahan niya manggamot. Sige, kukunin ko na lang ulit yung cheque. Angelo! Salamat at lumabas ka rin, Angelo. O ano, gagamutin mo na ba ang sakit ng anak ko? Sige po, gagamutin ko siya. Talaga, Angelo? Bumalik na ang iyong kapangyarihan? Opo, inay. Kanina pa po ako nananalangin at umiiyak sa Panginoon. At dininig niya pong dasal ko. Pero ito na pong huli. Dahil pagkatapos nito, tuluyan ang mawawalang kakayahan kong manggamot. Kung ganun, magagawa mo ng gamutin ang aking anak. Opo, magagawa ko po siyang pagalingin. Lumuhod po kayo, Ate Shirley. Ayan, nakaluhod na ako. Ipapatong ko po sa ulo mo ang kamay ko. At taimtim po ako mananalangin. Kumusta na, anak? Ano yung pakiramdam? Bumalik na po, Papa, ang dati kong lakas. At ang pakiramdam ko, magaling na ako. Talaga? Salamat, Angelo. Maraming salamat. Oo, Angelo. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Huwag po kayo sa akin magpasalamat, kundi sa ating Panginoon. Siya po talagang nagpagaling sa iyo, Ate Shirley. Dahil kinasangkapan lang niya ako. Ang Panginoon pa rin po ang tunay at dakilang manggagamot, kaya purihin po natin ang kanyang pangalan. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Tulungan na lang po ninyo ako na maayos ang nangyaring iskandalo. Marami pa pong nagagalit sa amin at baka masampahan pa kami ng kaso. Opo, Don Vicente. Yun na lang po ang hihingin naming pabor. Huwag kayong mag-alala. Ikukuha ko kayo ng abogado. Gagawin kong lahat para malinis ang inyong pangalan. At sa tingin ko ay hindi na magiging normal ang buhay niyo rito. Kaya kung papayag kayo, isasama namin kayo sa ibang bansa upang sa ganon, doon kayo magbagong buhay. Talaga po? Napakalaking pabor po yun sa amin. Narinig ba yun, anak? Makakarating na tayo sa ibang bansa. Opo, Itay. Maraming salamat po, Don Vicente. Maliit na bagay lamang yun, Angelo, kumpara sa ginawa mo sa aking anak. Kaya ako dapat magpasalamat sa iyo. Uulitin ko, maraming salamat. Gaya po ng nasabi ko, ang Panginoon po ang dapat nating pasalamatan dahil tanging para sa Kanya lang ang lahat ng pasasalamat at pagpupuri. Amen. Maraming salamat sa Diyos.